Pagbabago sa ekonomiya, kalusugan at seguridad. Ilan lang yan sa mga ibinida ng Pangulo sa kanyang speech. Pero ayon sa grupong Movement for Good Governance, may ilan pang mga problema sa ating lipunan na kailangan niyang tugunan. Kapansin-pansin ding hindi nga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA ang Freedom of Information Bill. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, kung mapapakinggan yung SONA ni Pangulong Aquino, ay marami yung mga targets na inilatag niya. Pero ang ginawa natin ay hinimay natin to. Ano nga ba yung mga na-accomplish na niya mula 2010 hanggang 2012? Para dun sa grupong Movement for Good Governance, binigyan nila ng grade itong si Pangulong Aquino na 5.59. Ang ibig sabihin yan ay may mga nakakamit naman itong si Pangulong Aquino, bagaman may mga natitira pa ring hamon na kailangan niyang gawin. Magsasaka ang mga lupaing diniligan at pinagyaman. Kung hihimayin ang ikitlong State of the Nation Address si Pangulong Aquino, ay pinagmalaki niya ang ilang nagawa niya sa larangan ng ekonomiya, tulad na lamang ng all-time high na Philippine Stock Index, ang pagbibigay ng 3.1 milyong trabaho sa loob lamang ng 2 taon. Kasabay ng umano'y pagbaba ng unemployment rate mula 8% noong 2010, naging 6.9% na lamang daw ito noong 2012. Pati na rin ang pag-enroll ng tinatayang 3.1 milyong pamilya sa Pantawid Pamilya Program. Sa larangan ng kalusugan, ibinida rin ng Pangulo ang pag-enroll sa 23.32 milyong Pilipino sa PhilHealth, 85% itong 2012 kumpara sa 62% lamang noong 2010. Sa seguridad naman, bumaba raw ng 50% ang crime rate mula lampas kalahating milyon noong 2009. Proud din ang Pangulo sa dumaraming tourist arrivals sa bansa. Ito po ang aking ikatlong SONA. 3 na lamang din po ang natitira. Papasok na po tayo sa kalagitnaan ng ating liderato. Pero kung susuriin, tila may pagkukulang pa sa infrastruktura. Ang nabanggit lamang niyang natapos ay ang Katiklan Airport. To follow ang pagkumpuni sa structural defects sa NAIA 3, ang pagsisimula ng LRT Line 1 Cavite Extension Project at NLEX-SLEX Connector. Sa tinatayang lampas 7,000 kilometro na may sira ng mga kalsada, 1,569 na kilometro pa lamang ang naaayos. Sa 2012 pa maaayos ang 2,000 na kilometro pa. Sa scorecard na inilabas ng grupong Movement for Good Governance, binigyan nila ng score na 5.59 si Pangulong Aquino. 0 ang pinakamataas na score at 10 ang pinakamataas. Mas mataas ng bahagya ang score na ito sa 4.69 na score ng Pangulo noong isang taon. Isa raw sa pinakanatatanging nagawa ni Pangulong Aquino ay ang pagpapatasik kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, dahil pwedeng daan daw ito para maibalik ang kredibilidad sa korte at sa mga institusyon ng gobyerno. Pabor din ang MGG sa pagdadala ng administrasyon sa isyu sa West Philippine Sea sa mga international fora tulad ng ASEAN. Pagpapakita raw ito na pinaglalaban ito ang soberenya ng ating bansa. Pinakamahina naman ang performance ng Pangulo ayon sa MGG sa mga programang pangkalusugan. Bagaman may 26 milyong Pilipino raw ang na-enroll na sa PhilHealth, marami pa ang wala nito at yung meron naman ay 20 to 30% lamang ng kanilang bill sa ospital ang binabayaran ng PhilHealth. Sabi ng Movement for Good Governance, nagtatagumpay naman ang Administrasyong Aquino sa pagpapadami ng trabaho, pagkontrol sa inflation, sa pagiging bukas ito sa pamamahala at pagbaba ng bilang ng mga sanggol na namamatay, pati na ang pagbuo ng mining policy. Pero hamon pa rin sa administrasyon ang poverty reduction, pagtatayo ng mga proyektong pang-infrastruktura, pagpapalawig sa PhilHealth coverage at pagbibigay ng programang pangkalusugan para sa mga mahihirap. Samantala, kapansin-pansin ding hindi nabanggit sa SONA ng Pangulo ang Freedom of Information Bill, isa ang GMA Network sa mga sumusuporta sa pagsulong ng FOI. I'm still grateful that both the Senate President and the Speaker of the House mentioned it in their morning statements that they want to see this bill voted upon. Ang Senate kasi nasa plenary na eh. So it's very clear that the Senate is moving. Sa House, we've scheduled a committee hearing on August 7. Jessica, dun sa SONA kanina, 4 yung mga nabanggit na batas nitong si Pangulong Aquino na gusto niyang hingin ng tulong ng Kongreso. Ito yung sa mining law, ito yung pagtataas ng revenue or yung singil doon sa mga mining companies from 2% to 5 to 7%. Tapos yung sin tax law at saka yung amendments sa Anti-Money Laundering Council at pati na rin nga yung sa reproductive health na tinawag niya na yung responsible parenthood daw ay solusyon sa lumalaking populasyon ng ating bansa, Jessica. Okay, Joseph, nabanggit mo yung responsible parenthood. May mga pumupuna kasi, bakit ba hindi na lang diniretso ng Pangulo na RH bill or reproductive health bill? Why did he have to mention responsible parenthood? Medyo contentious yan kasi pag
kumbaga yung mga yung RH na term, no, yung reproductive health, marami na nakakabit kasi dyan na mga negative na mga reactions, no. And I think it's a way of sending, the President's way of sending across a message na maybe yung trust ng bill will be focused on yung pagiging, doon sa pag-raise ng family, yung sa pangangalaga sa kalusugan ng mga kabataan. Doon, actually messaging issue siya na hindi lang yan tungkol sa reproductive health, kundi sa mas malawak na aspeto ng pangangalaga ng pamilya at responsibilidad sa katawan ng mga babae. Jessica. Okay, magandang tanungin yung mga kontra sa RH bill. No? Anong reaction naman nila na ang tinawag ng Pangulo ay responsible parenthood dyan? You know, unfortunately, kanina we weren't able to, kasi although may mga galing sa simbahan, no, na mga guest, mga panauhin dito sa SONA, hindi natin agad sila nakunan ng reaksyon dahil nga nag-rush tayo to file our stories. But yes, importante na marinig yung panig naman ng simbahang Katoliko at mga religious groups because this is a shift doon sa pananaw ng gobyerno sa RH bill, Jessica. Okay, kasi kapansin-pansin na yung mga pro-RH bill, tumayo, nagpalakpakan, they acknowledged it, di ba? Kung ang layunin ng Pangulo by coming up with the term is para to have a more neutral term to call it, ano kaya ang reaksyon ng mga kontra sa RH bill? Yan ang magandang tingnan. Kanina, no, madaming beses pinalakpakan itong si Pangulong Aquino. Pero yung longest and loudest ay masasabi natin, one of the longest and loudest cheers ay natanggap niya doon sa nunubanggitin niya yung terms na responsible parenthood, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.